Ang buhay ay talagang masalimuot. Ang swerte mo kapag pinanganak kang mayaman. Pero napakahirap kung mahirap ang mga magulang mo. May mga kapwa Pilipino tayo na mula pagkabata ay kumakayod na hanggang sa kanilang pagtanda. Gaya na lamang ni tatay na isang taga-ayos ng payong. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Ilang years na kayo, bossing, gumagawa? Natatanong ako, Mga ilang taon? siguro sa 30 plus. 30 years na kayong nag-aayos ng payong. Kasi 66 na ako eh. Ay, ganun ba? 40 plus siguro. Kasi binatap lang ako, lumulos ako rito ng papaano. Saan ba kayo nakatira ngayon? Nakikitira lang ako dyan sa may balo ng Pampang. Ah, malapit lang din dito. May mga araw na matumal lang nagpapagawa. Kasi lalo na pag hindi tag-ulan Pero may araw naman din ang maganda. Magkano ang kinikita niyan halimbawa sa isang araw? Kaya hindi nga, pag maganda gawa, mga may 1,000. Isang araw, yung pinakamaliit. Kaya yung pinakamaliit, mga 600. Pero mga ilang oras kayo naglalakad? Depende. Merong araw na gusto mong maglakad na hanggang hapon. Mula umaga? Oo. Kamukha ko, kung hindi mo ako tiga rito, kahit itira lang ako, wala ako sinasayang na oras, maghapon ako. Saan kayo inaabot yung pinakamalayo habang naglalakad para dyan sa Ganda lang sa may Makati? gold. Just pure gold dyan. Ah, sa Makati. Bali talagang dito lang Santa Ana. Tapos babalik na ako ng pauwi. O yan, tulad yan. Ang bilis nyo nagawa yan. Kasi kabisado mo na. Yung mga materyales nyo, saan nyo... Mga lumang payong lang din yun. Ah, so parang nire-recycle. Pati pagtatahi, marunong na kayo magtahi ng payong. Assemble na. Pero wala kayong kilalang ibang gumagawa din ng payong o magkakakilala kayo? Wala, ako lang mag-isa. Kasi nga, hindi mo ako taga dito. Paano kayo natutong gumawa ng payong? Experience lang. Ah, pero ang bilis nyo, no? Nung bata-bata, nanonood. Pero nanonood ako sa gawa ng payong. Meron ako kasi nag-aaral ako ng doon. Pinagawas na namin kung paano ako paggawa. Tapos nung matuto kami, nung inaakala namin kaya namin mag-assemble, namili kami ng mga pyesa-pyesa sa kanila sa paggawa mismo. Saan po yan? Saang lugar yan? Dati sa ako namin yun sa may balik-balik sa may... Sampaloc? Ay, balik-balik. Sa may Tatalon, sa may Quezon City. Quezon City. Doon pagawaan ng payong makakuha ng araw namimili kami yung mga pyesa-pyesang ganito. Yung ganito, yung mga bagong ganito, saka yung mga ganito, yung butil na ganito. Ito sa pagawaan. Pero yan, tumatagal na ng parang ang dami nyo ng materialis dyan, Kumbaga, pag nakakita ka ng payong maluma na matino ang gamit, basta matibay pa, pwede pang magamit ulit sa iba. Ah, nagtitinda rin kayo ng payong? Ah, hindi. Kinuha rin namin sa mga lumang payong. Pagka ganitong sira, babalik na. Bukod dyan sa paggawa ng payong, wala na kayong ibang trabaho? Magsaka na lang kami sa Pero may anak pa kayong sinusuportahan? May pamilya kayo? Yung mga anak nyo may trabaho na? Dalawa lang yung anak ko yung isa nasa call center, hindi pa regular ganun. Pero may trabaho na? Hindi nyo na sinusuportahan? Mabuti naman. Yung tatlong apo ko, ang sinusuporta ko, iniwan naman ng nanay nila. Sa amin iniwan yung... Buhay pa po si misis nyo? Oo. So dalawa kayo nagtataguyod sa apo? Oo, kanya lang. Ala na rin kami ibang pinagkukunan. Ako lang ang... Si misis nyo ay housewife? Housewife, medyo mahina na rin ang katawan. Sakit din sa 60 plus na rin po ba o 50 plus? 50 plus lang siya, 56 lang siya. Oo, mas bata sa inyo. 66. Pero malakas kayo, tay. Sanay ka lang sa hirap yun. Oo. Kasi tsaka yung lakad-lakad, parang exercise kasi, no? Kumbaga, sobra ka na rin. Pag nakaramdam ka ng video pagod, hihinto ka sa lilim. Pero may araw na pahinga kayo? Wala. Talagang araw-araw Dito, wala. Kahit linggo? Oo, pag sa probinsya, kasi hindi naman nakakalabas sa probinsya ng mga. Pati sa probinsya gumagawa pala kayo pag nandun kayo? Pag umuulan, tapos
Ito panahon na sakahan. Saan ang probinsya nyo? May Baysiya kami. Medyo malapit lang naman din. O sige tay, maraming salamat po sa inyo ha. Kaya kayong mga pinalad na magkaroon ng maalwal na buhay, ay huwag nyo itong sayangin at huwag kalimutan na magbahagi sa mga nangangailangan.